pinapalibutan ng chika bebot mga kababayan. Nako, kaya pala no, ang galing nitong si Idol Rapi pagdating sa mga mag-aaway na asawa mga kababayan. Nako po, ang galing pala niyang. Nako po, ang galing niyang ng babae pala mga kababayan. Tila ba'y magmamagnet ng babae dahil sa kanyang syempre, pera mga kababayan. Matatandaan na isang Viva Max model din ang nagsiwalat sa isang interview kamakailan lang Correct. na malakas mag-tip ang isang senador na may R na initial at ang mga netizens ay inihuhula ang senador. Saan nga ba galing ang impormasyon na parang iimbitahin yata ni Senator Dante Yan, Marcoleta eto. ang Viva Max babe sa Blue Ribbon hearing? Tinanong ako ni Senator Erwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate. Nag-beef up ka ng security, pinatawag mo si Pinatawag mo si John Vic Remulla. Ipatawag mo ulit si John Vic Remulla. Sabi mo wag ulit siyang magsama ng mga chowari, mga cheerleader niya. Tapos harangin niya ulit yung mga pupunta diyan sa Senado para talagang nakakamangha siya. At tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. No, and I told him I'm very confident na safe naman yung building. No, that's why tinuloy yung hearing at that time. No, and May threat daw. Dahil pumunta doon yung 18 Marines, may threat. Paano naging threat yung 18 Marines? Pagpunta dyan, ayaw nyo nga papasukin. Sinasabi nyo na iniimbita nyo sila. Iniimbita nyo sila sa meeting nyo. Unang-una sa lahat, puta meeting yan. Ba't ako aatin sa meeting ninyo? Tapos sinasabi ninyo na inimbita nyo sila dyan. Puta, papasok sila ng Senado. Ayaw silang papasukin ng Senado eh. Kung hindi pa bumaba si Robin Padilla para sabihin na hindi nyo dapat hinaharang yan kasi mga bisita ko yan. Karapatan kong tumanggap ng bisita rito at kung sinong gusto kong papuntahin dito bilang ako'y isang senador, dapat papasukin nyo yan. Kaya sila nakapasok, putya yan. Ninaanyanyahan nyo sila tapos yung mga nandoon sa security ayaw silang papasukin. Ano yun? Tapos noong pababa na sila para pumunta dyan, nagsabi na sila na pupunta sila dyan. Anong ginawa ninyo? Sinuspend nyo yung hearing ninyo kasi pupunta kayo kunyari sa Mindanao dahil nagkaroon ng lindol doon. Anak ng tinapay, ginagawa nyong tanga yung mga Pilipino. Akala nyo hindi nakukuha sa camera yung mga nangyayari eh. hindi lang ako nakarinig yun. In fact, ang kausap niya yun si Senator Erwin at narinig din ng mga ibang mga senador doon. Wala man sinabing tama yan si Matibag eh. Kailan ba may sinabing tama yan? Lahat naman sinabi niyan puro kabulastugan. Diyos mio. And ang assurance ko naman sa mga senador na through our Sergeant at Arms, ready tayo for any eventuality. That's why tinuloy. No? Nagkaroon lang ng earthquake kaya maaga in-adjourn or maaga sinuspend yung hearing. And at this Akala ko ba meeting but hearing? Ano ba talaga? Sabi nyo consultative meeting tapos ngayon naman sinasabi mo hearing. Walang hiya. Gulo-gulo kaya wala ka ng kilay eh. Ito literal na nagsunog ng kilay. Baka sa susunod katulad ka na ni Chis Escudero, meron ka na ring tatong kilay ha. Chill lang magbayad sa GBills. Your bills in one app. Choose a biller, pay your bill. Posted agad. GBills, your bills in one app. Hindi mo man lang ba sinabi na may manggugulo sa loob ng Senado? May mga armado sa loob ng Senado? Di ba ganun ginawa nyo? So ibig sabihin, may gagawa pang ibang grupo no katulad nung ginawa nyo? Sana ginanon mo, gatsyal yan. Anak ng tinapay. Paano may makapanggugulo sa Senado? Gatsyal yan. Meron kayo dyan Marines, meron kayong police, meron pa kayong OSAA Sergeant at Arms. Sa labas ng Senado, dahil may mga nagvi-vigil dyan, 24 oras nandiyan dyan, mga supporters na nananalangin at nakabantay dyan sa Senado, meron kayong mga anti-riot police na nandiyan dyan. Nakasarado yung gate bago makapasok sa gate, sandamukal na mga clearance yung kailangan. Papaano na magkakaroon ng threat dyan sa Senado? Ginagawa nyo naman kaming mga gago ka eh. they might be armed. So, They might be armed. So may pupunta dyan na mga armado. Makakapasok ba yan sa gate? Makakapasok ba yan doon sa hanay ng mga kapulisan dyan? At kung ako naman armado, gago ba ako? Pupunta ako dyan para maghasik ako ng gulo. Napakaraming pulis dyan. Di namatay ako. Ng tinapay.
Sabihin nyo na kasi yung totoo, na takot kayo doon sa mga lalabas pang mga bagong testimonya at lalabas pa na mga na mga bagong bintang, bagong akusasyon kapag nagkaroon ng panibagong Blue Ribbon Committee hearing. At kung bukas magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, sigurado matatain na naman kayo sa salawal ninyo, mapapagod na naman kayo magpunta dyan sa Department of Justice para kayo ay makapag-file ng kaso. Abundance of caution, the following day I met with, of course, OSAA, our Sergeant at Arms. I immediately convene yung executive committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate, and nag-brainstorm kami kung ano yung gagawin. So yun, kaya Pwede pala mag-brainstorming ang mga walang brains. Sa bagay, sunog yung kilay nito, matalino to, nagsunog ng kilay, literal. naglabas ako ng 2 memo. Isa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the... Yun lang ang nagawa mo, wingatchal yan. Ang nagawa mo sa buong buhay mo dyan sa Senado, nagpa-work from home ka ng 3 beses. Ay, napaka-ipokrito nyo, di ba? Napaka-ipokrito nyo, ayaw nyo bumoto online. Kaya naman pala magtrabaho online. Kapag kami mga ganyan palang threat, kaya naman pala magtrabaho online. Kaya naman pala magtrabaho sa bahay. Bakit ang isang senador na wala sa Senado, hindi pwedeng makapagtrabaho sa Senado? Actually, kahit nga si Leila de Lima nung nakakulong siya, senador pa rin siya nung nakakulong siya. Nagfa-function pa din yung kanyang opisina dyan, nakakapagtrabaho pa din naman siya. Hindi nga lang yata siya nakakaboto sa mga importanteng mga dapat pagbotohan. Pero kaya nga ginagawan ng paraan na kahit na ikaw ay nakakulong dahil ikaw ay binoto naman ng taong bayan, dahil ikaw ay nanalo naman sa eleksyon at dahil ikaw naman ay duly constituted na senador at hindi ka pa naman napapatunayan na guilty ka sa plunder na mayroong disqualification. Ikaw ay isang senador pa. So, dapat magampanan mo lahat ng mga tungkulin ng isang senador. Kaya ginagawa ng paraan dahil pwedeng gamitin na panggigipit sa mga kalaban sa politika itong pagkaso-kaso at pagsasampa ng kaso ng ombudsman ng mga Nobel. Mahirap yun. Kaya nga, gawan ng paraan kung ikaw talaga concerned ka sa Senate, 24 man lang kayo, di naman kayo daan-daan katulad ng Congress na meron silang 300 yata mahigit na membro. Ayan, hindi masyadong malungkot kung mawawalan ka ng 1, 2, kahit 5. Hindi nyo mararamdaman kasi marami pa rin kayo. Pero yung 24 na lang kayo, babawasan mo pa ng 1, 2, 3, 4, 5. Putsang ina niyan. Malungkot na yan. Sa laki ng lugar na yan, wala na kayong makakausap niyan. Baka lalo kayong mabaliw niyan. So ginagawa ng paraan. So ayaw ninyo kapag ka senador pero pwede kayong magpa-work from home. So ipokrito ka. So ngayon ipinakikita nyo, is the Senate of the President working kahit na kahit na yung legislative duties ba niya ay nagawa ng Senado kahit na naka-work from home? If the answer is no, gago ka. Ba't ka nagpa-work from home? But if the answer is yes, kaya nga ginawa mong 2 araw yung work from home kasi yung unang nagpa-work from home ka, naging productive naman kayo, so ginawa mo pang 2, ginawa mo pang 3 araw, ibig sabihin, nagwo-work yung telecommute. Therefore, hindi nyo na dapat hinaharang yung petisyon ni Senator Marcoleta na makaboto lahat kahit nakakulong. Di ba? Tsangin yan. Hipokrito kayo, huling-huli kayo mismo. Sa sobrang takot ninyo, nagkakamali na kayo sa mga desisyon ninyo. Executive Committee meeting. And I gave instructions today to, actually yesterday and today, to our Sergeant at Arms na in the next few days, mag-network rin siya with our different intelligence agencies. Sabi ko nga, marami tayong intelligence agencies. Kanya-kanyang, in intelligence kasi kanya-kanyang, kanya-kanyang network yan . No? So we need to validate the information para alam natin na paano ang mga next steps natin. Style nyo, bulok. Sana talaga matuloy pa rin yung hearing na yan bukas ni Marcoleta. At kung hindi sila papasukin dyan sa Senado, dun sila sa labas mag-presscon. Dun sila sa labas mag-conduct ng Senate Blue Ribbon Committee kasi sila yung legitimate . Sila talaga yung lehitimo. Hindi pa sila napapalitan bilang mga opisyales ng Senado dahil hindi pa naman nakakabuo ng majority na bago itong kabilang kulto. Sir, last on my part. Yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo, sir? 18 Marines, I'm sorry, yung na nagpakilala natin. Yes, sir. 18 bodyguards? Yes, sir, 18 Marines.
Actually, yun ang Diba? Talagang pinupush nila yung 18 bodyguards eh. Wala kayong mga utang na loob. Kaya nakakatulog ka ng mahimbing dahil sa mga sundalo na yan. Regardless if sila ay hindi na mga militar, pero the fact na nag-serve sila sa bayang Pilipinas, inalay nila yung kanilang buhay para sa kanilang serbisyo, dapat binibigyan nyo sila ng importansya. Bakit ba ayaw nyo gamitin yung 18 Marines? Okay, 18 bodyguards. So, sabihin na nga natin 18 bodyguards. The point here is, sinabi nila nagnakaw yung mga congressman tsaka mga senador na pinagdeliveran nila ng pera. Oh, anong tawag mo sa mga magnanakaw na mga senador? Senador pa din ba? Hindi naman nagnakaw yung 18 Marines na yan eh. Hindi naman sila nagnakaw. Wala silang kinupit. Wala silang pera ng gobyerno na dinispalko o ninakaw sa taong bayan. Yung ninanakaw ninyo o ninanakaw ng mga ahensya ng gobyerno, ninakaw ni Zaldico at saka ni Martin Romualdez, hinahati-hati nila. Inutusan lang sila na mag-deliver ng pera. Ngayon, sasabihin nyo sa kanila, bakit hindi kayo nagsalita noon? Ang tagal nyo na palang ginagawa yan. Nagsasalita na nga sila ngayon eh. So, kung noon man o ngayon, parehas pa rin naman yun eh. Kung magsasalita sila noon, magsasalita pa rin naman sila ngayon eh. Sinasabi na nga nila ngayon eh, kung ano yung mga experiences nila, kung kani-kanino sila nag-deliver, ba't ayaw yung paniwalaan? Tas yun lang ang panglaban ninyo sa kanilang mga testimonya na hindi naman sila mga Marines. Okay, sabihin na nga natin, hindi sila Marines eh. Pero hindi rin sila nagnakaw sa bayang Pilipinas at nag-aakusa sila na si Erwin Tulfo, hinatiran nila ng pera. Na si Rapi, tawag dito, yan si Trillanes, hinatiran nila ng pera. Oo, na yung ICC daw ay galing sa flood control project scandal pera, kung ano-ano man yan. Yun ang dapat nating i-prioritize, hindi yung putyang ina, 18 Marines. No, 18 bodyguards. Regardless, bodyguards, Marines, whatsoever, meron silang sumbong na lehitimo. Meron silang mga pictures, ebidensya, mga chat messages, at meron silang ID. Sinasabi nyo rin na si Zaldico ang mastermind niyan. Meron silang ID na sila ay sangkot, na sila ay tao talaga ni Zaldico. Kung sakali mang kasuhan sila dahil doon sa pagdi-deliver nilang pera, ready din sila para lang matigil itong korupsyon sa bayang Pilipinas. Sigat tsalya, no? according to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no? Yung work from Huwag nyo nang papasukin lahat. Huwag nyo nang papasukin yan. Buong taon hanggang 2028, kung gusto nyo, huwag nyo nang papasukin yung Senado para safe na safe kayo. Sana all safe. home and heightened security measures para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Sir, sorry. Hindi apektado yung mga empleyado. Apektado na nga yung mga empleyado dahil nangagaw kayo eh. Simple lang naman ang gagawin nyo kasi katsalyan eh. O kukuha pa kayo. Ba't hindi nyo ba kasi kaya mag-antay ng isa pang linggo, ng another week, para, kasi ganun naman ginawa ng mga ng grupo ni Cayetano. They waited and waited and waited and waited hanggang magkaroon sila ng numero. Bakit hindi nyo ba kayang gawin yun? Kasi wala na kayong matakot, kasi wala na kayong maharas, wala na kayong lahat na ng mga natira dyan sa grupo ni Cayetano handa nang makulong para sa bayan. Diyos ko po. Wala, sirang-sira si Gatchalian dito. Utang inang yan. Wala ka nang kwentang senador, sinira mo pa yung pangalan mo. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Ano ibig sabihin nun? Wala. Charot. Alang kwenta. Walang hiya na yan. O ano ang masasabi ng ating Inday Sara patungkol sa mga issues na yan dyan sa Senado? Inday, ano masasabi mo? Gusto ko asarin mo si Claire Castro. Oo. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Kasi nga siya ang driver eh. Siya ang driver. Siya ang may hawak ng manibela. Yang Senado, yang Kongreso, yang Supreme Court at yung mga ahensya ng gobyerno, yaan yung mga parts ng sasakyan na dinadrive ng ating presidente. Ngayon yung buong sasakyan na yan, ang tawag diyan Bayang Pilipinas, at yung mga nasa loob niyan, yung mga nakasakay diyan sa sasakyan na yan na dinadrive ng ating pinakamahal na pangulo. Dahil lahat nagmahal kaya mahal eh.
Oo, yaan yung mga Pilipino, mga kababayan natin. Tayo, yung nakasakay dyan sa sasakyan. At yung sasakyan na yan, may mga parts yan. May mga moving parts yan para yung ating bansa ay madala kung saang lugar tayo dadalhin. Dadalhin ba tayo sa kaginhawaan? Dadalhin tayo sa kaabutihan? O dadalhin tayo sa bangin? O ganun yan. O so, kahit na makikita mo yan, nasa klase ng pagdadrive yan ng isang driver. Kung apak ng gasolina yan, mabilis maubos yung gasolina. Tama? Kung apak ng apak, revolusyon ng revolusyon niya. Kung kaka-start pa lang ng makin, putang ina niya, nakahinto lang yan dyan. It's either sabog yung nagdadrive o lasing yung nagdadrive kaya hindi na umuusad. O isang tao lang ang may kasalanan kung bakit lugmok na lugmok ang bayang Pilipinas ngayon. Yung driver ang sisihin ninyo. O tangina, ilang taon na hindi pa tayo nakakarating dun sa magandang paroroonan natin, dun sa field trip natin, pupunta tayo sa beach eh. Hindi pa tayo nakakarating doon. Sinong may kasalanan nun? Yung nakasakay, yung sasakyan, ang may kasalanan yun yung nagdadrive. Kasi siya yung siya yung nagtitimon eh. Walang hiya na yan. So ngayon, kung itong driver na to hindi siya marunong mag-maintain. Drive lang siya ng drive pero hindi siya marunong mag-maintain. Hindi niya chine-check yung gulong, kung merong hangin, hindi niya chine-check yung langis ng sasakyan. 'Di ba? Yung sabi nga nila yung blow, pagka ikaw ay aalis, blow, brakes, lights, ano ba yung O? Oh, basta tapos yung W, yung water, hindi ba? Oh, ganun yun. Check mo lahat yun. Yung ilaw, radiator, i-check mo lahat yun bago kayo umalis. Pero kung siya po, gamit lang siya ng gamit, di naman siya marunong mag-maintain, di man siya nag-change oil, di man niya chine-check kung flat na pala yung gulong niya, di niya chine-check kung may langis pa ba yung sasakyan niya. Anong mangyayari doon sa sasakyan? Masisira. Ganun ang nangyayari ngayon. Si Bongbong Marcos, drive lang ng drive. Presidente lang siya. Pero chine-check niya ba yung mga ahensya ng gobyerno niya kung gumagana? Hindi. Chine-check niya ba itong mga katulad nito, may pag-aaway dyan sa Senado. Nag-aaway yung dalawang paksyon ng Senado. Meron ba siyang ginawa para pagbatiin niyang mga yan? Hindi. Dinadagdagan niya pa. Sinasabi niya na itong grupo na to ang merong talagang kapangyarihan, itong kabilang grupo wala. O so dinivide mo. Ikaw, dapat unifying president ka. Ang dapat na ginagawa mo, Cayetano, Gatchalian, let's sit down. And let's fix this. Kasi yung ginagawa nyo na yan, pati ako apektado. O kung nag-aaway yung dalawang gulong, yung isa pa atras, yung isa pa abante, walang mangyayari sa atin yan. Sira yung natin, axle natin, ibig sabihin. So kailangan ayusin natin yan. Ang sagwan natin, kung nakasakay man tayo sa barko, ang sagwan natin dapat isang direksyon, hindi pa atras at saka pa abante. Mali yun. Para tayong tanga nun, hindi tayo makakaalis. Para tayong inchik at hapon hindi tayo nagkakaintindihan. So ako bilang presidente, nagkakagulo ang Senado, kinausap ko sana sila, pinatawag ko sila lahat sa Malacanang. Pumunta kayo dito, pag-usapan natin yan. Kung talagang walang politika at kung talagang walang pinagtatakpan, kaya lang may pinagtatakpan kasi eh. Alam ng Malacanang na yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee papunta sa tahanan nila, papunta sa bahay nila. Kaya iniiwasan nila na makarating doon. Kaya pati sila, nagiging partisan na sila. Sinasabi nila, dalawa ang Senado, ito ang lehitimo. Paano naman yung claim nung kabila? Paano ka pa naging magaling na magulang kung meron kang paborito sa mga anak mo? Dapat pare-parehas mo silang mahal. Nag-aaway yung dalawang anak mo. Anong gagawin? Bibigyan mo ng kutsilyo? Hindi. Pag uusapin mo bilang ama ng tahanan, umupo tayo, ano bang problema nyo? Ano bang gagawin natin dito? Hindi, kailangan ayusin natin to, hindi pwedeng ganito. Kaya yung sinasabi dito ni Inday Sara na lahat ng mga nangyayari na to, isa lang ang may kasalanan, si Bongbong lang. Ngayon sinasabi nila na, paano mo sasabihin si Bongbong, trabaho nga siya ng trabaho. Yun nga ang masama. Trabaho siya ng trabaho, wala naman siyang nagagawang trabaho. Tapos ang masama nito, para siyang ama ng tahanan na aalis lang ng bahay para magtrabaho. Hindi niya man chine-check yung mga anak niya kung okay ba sila, may baon ba sila, enough ba yung kinikita niya, may pambayad ba ng kuryente, may pambayad ba ng tubig, may ulam pa ba mamaya, may baon pa. Basta ang importante, pumapasok siya sa trabaho, sumusweldo siya, kung magkano yung sinusweldo niya, ibibigay niya yun, kulang o hindi, wala siyang pake, basta nagawa niya yung trabaho niya. Ganun lang naman ginagawa ni Bongbong eh. Wala naman ginagawa si Bongbong para para ayusin talaga itong bayang Pilipinas to in a sense na i-check niya isa-isa eh. Kita mo, negative 15 yung kanyang approval and trust rating kasi
Putsang inang yan, sa lahat ng pagod siya yung walang natatapos. Oo, maniwala ka. Kung binigyan mo siya ng walis para maglinis ng bahay, pud na yung walis. Putang ina, dumi pa rin ng bahay. Ganun siya kawalang kwentang trabahador. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President si Ending Gatchalian at si Luminsa Miss Camila. Kita nyo kung gaano katalino si Inday Sara. Kita nyo kung gaano kapata si Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara na yung kabilang side, kinakampihan siya. Pero ayaw naman niya maging obvious katulad ni Claire Castro at ni Bongbong Marcos na talagang sasabihin nila na, ay hindi, itong Gatchalian ang kinikilala ng Malacanang. Diba? Bobo. Ito si Inday Sara, tinanong siya tungkol dyan. Political yan Senate yan Meron ba siyang say sa Senate? Executive sila Kung executive ka, wala ka dapat say dyan sa nangyayari sa co-equal branch mo. The best thing that you can do is to unite them, but hindi mo sila pwedeng pakialaman or utusan or at the most maging diktador ka para diktahan sila kung ano yung dapat nilang gawin. Anong sagot ni Inday Sara dito kung sa dalawang Senado, sino ang kampi niya? Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho. Ganyan ang presidente ng Pilipinas dapat. Nung tinanong sana si Claire Castro, anong posisyon ng Malacanang at sino ang kinikilala ng Malacanang, medyo sana naman kahit papaano, nagpa-hard to get man lang sana sila. At sinabi nila na, actually, isang bahay man lang yan. Isa man lang ang Senado, hindi naman ever nahati ang Senado. Hati yan sa majority and minority. Pero isang buong tahanan man lang sila. Kaya dapat pinag-uusapan nila yan. Wala kaming kakampihan kung sino ang tama sa kanila. They have to address it on their own because problema nila yan. At yung problema na yan, ang masasabi ko lang, iresolbahin na nila kaagad. Because if hindi nila yan re-resolbahin kaagad, magkakaroon yan ng malaking dagok sa ating ekonomiya, sa balanse ng bayang Pilipinas. So, yun lang ang gagawin, ang masasabi ko dyan. Hindi yung sasabihin mo na, ang kinikilala namin ay yung Gatchalian. So, kung kinikilala mo yung Gatchalian, ibig sabihin, tanginan yan, ikaw ang sinusunod nitong mga nasa Gatchalian block. 'Di ba? Kasi even the Integrated Bar of the Philippines, hindi sila dapat nagsasalita o nagbibigay ng statement tungkol sa mga bagay na political. Political man lang ito. Hindi sila dapat nagbibigay ng statement. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi. Nakalagay mismo sa rules ng Integrated Bar of the Philippines na hindi sila pwedeng magbigay ng mga personal na opinyon patungkol sa mga politika sa bayang Pilipinas. Pero bakit nagbigay ng opinyon ng IBP? Di natin alam kung bayad din sila. O baka may kinakatakot sila na baka masilip din sila, di natin alam. Pero bilang isang presidente ng Pilipinas, presidente ka ng buong Pilipinas, hindi ka presidente ng Luzon lang, Visayas lang at Mindanao lang. Presidente ka ng buong Pilipinas. At kung ikaw ang presidente ng buong Pilipinas, ikaw din ang presidente ng Senado. Ikaw ang presidente ng Kongreso. So kung may gulo dyan sa Kongreso, hindi ka dapat kumukuha ng kakampi. Bagkus, ikaw yung unifying factor. Ikaw dapat yung nag-aayos sa magulong nila. Kung hindi sila nagkakaintindihan, bilang presidente, you go them, you talk to them, and you ask them to unite. Yung kabila ganun din. Kausapin mo sana si Gatchalian tsaka si Cayetano para i-unite mo silang dalawa. Yun yung sinasabi ni Inday Sara. Kaya pag naging presidente to si Inday Sara at nagkaroon ng ganitong gulo, which I doubt na magkakaroon ng ganitong gulo. Hindi yan Wala akong legal na opinion. Yes, ang ganda ng sagot. Legal ba yung bagamat abogado siya, legal ba yung quorum na nangyari nung June 3? Anong sagot niya? I am not in the position to answer that kasi co-equal body namin yan.
Hindi ko pwede sabihin mali at tama ito si ganito. Kasi the only way para malaman natin kung mali o tama is through Supreme Court. Ang nag-i-interpret ng batas ay Supreme Court lang, walang iba. Kahit Congress at Senado ang gumawa ng batas, only the Supreme Court interprets those laws. Kaya yun yung sinasabi dito ni Inday Sara na I am not in the position, even if I am a lawyer, even if I have my personal opinion, I cannot say it kasi nga wala ako sa posisyon. I can just keep it to myself or kwento ko na lang sa mga kaibigan ko. Pero kung maririnig ng taong bayan ito, ayaw ko magbigay ng opinion kasi baka yung opinion ko magdulot pa yan ng confusion. Ang daming nakikinig sa akin, ang daming naniniwala sa akin. 32 million yung bumoto sa akin. So pag nagsalita ako dito, maniniwala lahat yan and ayaw ko nang makadagdag pa yun. They have to fix this, and if the only way para maayos ito is through Supreme Court, gawin na nila. Kanyang kagaling si Inday Sara po, ganyan ba si Bongbong? Hindi. Oo, kumuha lang si Bongbong ng tagapagsalita niya, yung putang ina tanga pa. Sa mga pangyayari, mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Di ba? Ganyan sumagot ang mga rightful leader. Oh. Walang Diyo, ganyan talaga, hindi yung kung ano-ano. Ayun, lumindol 'di ba sa Mindanao? Ano na ang mga nagawa ng ating Vice President patungkol diyan sa mga lindol o mga nasalanta ng dilubyo diyan sa Mindanao? Pasok? Pong response ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President at ng Satellite Office, Southern Mindanao Satellite Office ng Office of the Vice President ay yung pagpapadala ng kalusugan food trucks namin noong panahon ng search and rescue sa mga nawawala at mga biktima ng malakas na lindol. Pinadala namin sa Gensan yung food truck at sila yung nagluluto ng hot meals para sa mga first responders at mga rescuers doon sa mga nag-collapse na mga buildings. Ang sumunod ay yung mga rice food bags na binibigay namin doon sa mga pamilya na nagburol at naglamay ng kanilang mga kamag-anak na namatay dahil sa lindol. At ang susunod naman ay yung pagbibigay namin ng food and non-food na mga boxes para doon sa mga tao na na-displaced dahil sa lindol. Dito na yung mga bisita ng mga affected sa lindol sa barangay ni Jensen. Yes, oo. Kanina umaga galing kami sa Cotabato City, hindi dahil sa lindol, kundi meron kaming mga activities doon para sa OVP Satellite Office ng BARM. So ginawa namin yung distribution ng rice food bags namin sa iba't ibang sektor doon sa isang barangay sa Cotabato City at meron kaming binuksan na extra plus ordinary OVP exhibit doon sa isang paaralan para ito sa dagdag kaalaman ng ating mga elementary and high school students para sa kung sino-sino ang ating mga vice presidents dito sa Pilipinas. At ang sumunod ay yung pagbisita natin sa probinsya ng Sarangani para doon sa mga namatay at na sugatan o injured na nasa hospital. Ganon din dito sa General Santos City, yung task ko is yung pagbisita sa mga pamilya ng namatayan at doon sa mga nasugatan dahil sa lindol. Mabuti pa si Inday nakabisita na sa mga nasalanta at saka sa mga namatayan. Yung presidente natin, Diyos ko po, palakad-lakad doon. Nagpunta dyan sa eskwelahan sa Quezon City. Pucha nga, nagpaikot-ikot dyan. Hindi niya alam kung ano yung priority hindi ba? Nagkaroon ng dilubyo doon sa Mindanao. 2 araw na nakakalipas. Ang unang-unang ginawa niya, bago siya magpunta dyan, pumunta muna siya sa schedule niya dyan sa eskwela. Pwede naman hindi muna puntahan yun Pwede naman niyang puntahan sa ibang araw yun hindi ba?
pinuntahan niya sana yung mga nasalanta. Hindi. Pagdating doon, nagtingin-tingin lang na ganun, tapos nagpa-interview lang, tapos patawa-tawa pa. Oh, tinan niyo si Inday, yung opisina niya, kahit wala siya sa Office of the Vice President, meron na silang contingency. Kapag may mga ganyang nangyari, meron na silang proseso na ina-activate na lang nila, pinupush na lang nila, o at ginagawa na lang nila kagad. O si Inday, bilang mukha ng Office of the Vice President, anong ginagawa niya? Siya ngayon yung mga bumibisita sa mga nasalanta, ay sa mga namatay. Kasi importante yun eh. Nagdadalamhati sila, at least man lang maramdaman nila na may gobyerno. Nang tinapay si Bongbong na nauna pa nagpunta sa eskwelahan. Diyos ko naman. Diyan mo makikita na itong leader na ito, hindi niya alam kung ano yung priority. Halimbawa, anong ang schedule natin bukas? Lumindol doon. O, ikat natin lahat ng mga schedules natin, unahin natin yung lumindol. Kasi hindi man naka-schedule yun. So, kung yun ang unahin natin, yung isang dilubyo na hindi naka-schedule. Yung pagpasyal-pasyal dyan sa eskwelahan, saka na yan. Doon muna, pumunta muna tayo doon. O makipag-usap tayo sa mga local government doon. Alamin natin kung ano yung mga pangangailangan nila. Tapos, mag-action tayo kagad. Nang tinapay, oh. Diyos ko po. Oh, buti pa si Inday, ang dami na nagawa, ang dami na naikwento. Si Claire, ano na naikwento? Nga. Oo, kanina pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay. At pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol para hindi tayo nagpapanik at laging nasa isip natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nandyan na yung ground shaking. May reaction doon sa Senate. Magulo ngayon ang Senate. Especially sa leadership. Dalawa yung Senate President, si Alan Peter Cayetano, is acting Senate President Linda Chalan. Oo. Yung kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin na Ayun. So naintindihan nyo na kung ano yung kasi inulit lang to. Ulit, ano pa to? individual na mensahe. Ang mas mabuti sana kung kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yun. Ito, Sa mga pinag-usapan yung tungkol sa impeachment. Sige, pakinggan natin yung tungkol sa impeachment. Ways forward ng ating Senado. Hindi na lalapit na yung impeachment trial sa Senate. Ano pong Wala naman ako. Ang preparation, ang paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yon sa mga abogado na gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. last ng VP? Ala ka, oy. Pwede mo ba sabihin kung sino ang ano mo? Hindi ako makakomment dyan. Wala akong alam dyan sa ICC. Tanong mo yung abogado, ang pinaka tama na tao na magbigay ng comment. Napaka-safe ni Inday Sara kaya hindi siya nagkakamali. Kasi iniisip niya muna bago siya sumagot sa mga bagay-bagay. Hindi katulad nito ni Claire Castro na bobo. Ang tanong ng mga tao, paano si Alan Peter Cayetano? Siya pa ba ang Senate President? Bakit si Senate President Cayetano nakikita din natin na pumapasok sa Senate, nakikipag-usap sa mga tao, sa mga empleyado. Sinabi pa nga niya na kung gusto nila, ay mag-co-signatory na lang daw siya sa mga sweldo kasi si Senator Gatchalian yata ay nagpipirma din ng mga sweldo. Pero si Senator Gatchalian,
Senate pro tempore yung sabi niya na halal siya by 12 votes. Yes. Pero ginawa siyang acting president dahil daw sa kanilang mga session ay wala naman silang Senate president. So, sino ba talaga ang Senate president, Attorney Neil? Kung ako tatanungin niyo, ma'am, it's still Senate President Cayetano. Opo. Because he was the one elected with yung quorum of 13 plus, kasi more than 13 sila that time, and was elected also with 13 members, which is in full compliance with the majority vote of all members' constitutional requirement. Yeah, because under the Constitution, Yes. to be elected Senate president, It is required that the Senate President must acquire a majority vote of all the members of the of Senate. all the members, meaning 24 24 members. senators, yes Right? po. Because naghalal po tayo ng 24 senador. Hindi naman po tayo naghalal ng 22. Kaya ang sinasabi ko sa konstitusyon na all members, ay yun pong opisina ng senador na kung saan may umupo o nakaupo. Hindi po ba? Kaya po, kahit wala si Senator Bato de la Rosa at nasa jail si Senator Jinggoy Estrada, ay senador pa rin sila sa bilang under the Constitution. Yun, tama po ba, Attorney Neil? Yun po ibig niyong sabihin? Suspension na hindi ka na makabalik. Yes, plus yung suspension po is different from expulsion as a member of the Senate. Yung sino po ang pwedeng mag-expulsion? Yung lang po, senators themselves, that is a constitutional provision Yes, po. kagaya sa House, in-expel nila si Kiko Barsaga. Yes. Yes, Ganun they have po their yung own rules procedure. Yes. for suspension or expulsion. Yes. So, hindi ba yung automatic operation of law? Di ba? Yes. Hindi naman yun automatic na pag na-filean ng plunder ay suspended agad. Di ba? So, ang sinasabi dun sa batas ay preventive suspension at kakaiba po ito kasi senador. So, ang senador po ay nasa ilalim po ng hindi lang Constitution, kundi sa rules ng Senado. Yes. At ang rules ng Senado, Senado lamang ang pwedeng mag-expel ng isang Tsaka, wala namang vacancy, hindi po ba? Kasi Yes. buhay naman po silang dalawa. So, 24 po ang tamang bilang sa sinasabi sa Constitution, a majority of all its members pwedeng mag-elect o bumoto sa Senate President. Pero dito sa grupo ni Senator Gatchalian, 12 lang sila. Kaya nila inelect si Gatchalian pro tempore lang. Yes, yun yung position bakit nila. 12 pwede maghalal sila ng pro tempore, sabi nila. Pero naniniwala rin sila na 13 naman talaga para maka-elect ng Senate President. Because yes. in fact, that is why they did not elect their Senate President. Kasi kung tama sila, na 12 lang ay makapasa na sila, sila na po ang majority sa all members of the Senate, di dapat pati Senate President, hinalal na nila si Gatchalian, o kaya kung sinong gusto nila dyan, like Risa Ontiveros, hindi ba? Bakit hindi sila nag-election ng kanilang Senate President? Pro tempore lang, tapos ginawa nilang acting president. Wala naman pong acting president na officer dyan sa rules of the Senate. Ngayon, paliwanag mo sa amin, attorney, na yung rules of the Senate, iba ba yun sa ibig sabihin ng konstitusyon kung paano mag-elect o bumoto sa mga officers ng Senado? So yung clear po kasi under the Constitution, pag-elect ng Senate President is a constitutional provision. Ang pag-elect naman ng Senate President pro tempore is based on the internal rules of the Senate. However, we have to remember yung internal rules of the Senate emanates from a constitutional provision also which states na Congress has the power to promulgate their own rules. Right. So in simple terms, hindi po pwede baliwalain yung Senate rules kasi galing din po yan directly from a constitutional provision. Ngayon, sa Senate rules, sinasabi ba dyan na yung pro tempore majority leader, deputy majority leader, secretary at sergeant of arms ay pwedeng 12 lang? So, i-clarify ko lang ma'am, yung required is Senate President, Senate Pro Temp, Sergeant at Arms, and Senate Secretary. Dapat majority vote of all its members Of then. all its members? Yes, that's Rule 2, Section 2 of the internal rules of the Senate. Right. So, nasa Rule 2 po yan ng Rules of the Senate. Kagaya po sa House, meron din po silang rules at ini-election din po nila
ang kanilang what do you call this, mga officers. In fact, di ba may issue yan noon nung congressman ka pa, Congressman Opo. Attorney Neil. Opo. Ano nga yung kaso na yun ni Bagilat? Sige po. So during our time kasi, yun yung first time, if I'm not mistaken, in the history of Congress na binago po yung pag-elect ng minority leader. Kasi based on parliamentary practice, yung second place, automatic minority leader. Pero kami po, as the minority back then, we insisted na under the rules of Congress, nakalagay doon, the minority must elect a leader among themselves. So may rules talaga. Yes. Pero ang sinasabi ni Bagilat noon, kaya siya pumunta sa Supreme Court na imandamos ang House na siya ang italagang minority leader, ay based lamang sa sabi niyang custom o tradisyon. Parliamentary na practice. napagkagawian na. Yes. So ang inyo pong sagot sa Supreme Court ay, Dapat masunod yung internal rules of Congress. at ano po yung sabi sa rules? Sabi po sa rules, kami yung validly elected group of minority. So kasi dapat ihalal, iboto ng mga minority ang kanilang minority leader. in accordance with the congressional internal rules. Yun. So talo po si Yes. Congressman Bagilat doon. Kaya hindi siya nag-minority leader. Yes. So the point is, yung House at ang Senate, may mga rules po sila. Na sa Senate especially ay ayon po sa konstitusyon. Okay? So, ang sinasabi naman nila Gatchalian, Risa Ontiveros, Black ay hindi naman sinasabi sa konstitusyon na majority of all ang pro tempore at ibang officers. Kaya walang duda na pwede itong 12. Kaya sila nag-take over. Diba? Kasi sabi nila, may quorum sila dahil yung dalawa, isa na wala na, hindi makita. Pangalawa, si Jinggoy ay nasa Detention. jail. Oo. So sinasabi nila, 12, hindi 13 ang quorum. De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian. Pero sa roll call, tinawag nung Attorney Garcia, ang kanilang bagong secretary. Napansin niyo rin pala yun, ma'am? Tinawag niya rin ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, the records of the Senate and their new secretary has already made it of record na yung dalawa na yan ay senador pa rin sila at kasama sila sa roll call at kasama sila dapat sa bilang ng quorum. Yes. Hindi po ba? Of all Pero members. binaliwala lang nila yon. Basta sinabi nila na 12 na lang kasi 22 na lang. Di ba? So, they declared all positions vacant and they elected Gatchalian, Pro temp. their own secretary. And then may problema sila. Wala silang Senate President. Kasi ang sa konstitusyon na nagsasabi ng majority of all. Di ba? So, kahit sila, tinatanggap nila yun. Na ang majority of all ay 13. Hindi ba ba? Yes. Kaya lang sinasabi nila na hindi naman sinasabi sa rules na ng konstitusyon na ang pro tempore ay kailangan majority of all din. Di ba? Ang sinasabi ni Senate President Cayetano, to which you agree, Yes. na ang Senate President ini-elect, ang pro tempore ini-elect kagaya ng Senate President. Yes. Hindi po ba? Kasi nasa rules naman ng Senado Senate, yes. na ayon sa Constitution, it's never been questioned before. Never been questioned before except now. Siguro napaka-brilliant itong Senator Gatchalian na ito na meron ka namang bagong interpretation na hindi ko alam, ha? Ito, pabago-bago tayo dito ng ruling na Supreme Court pag nagkataon, ha? Pero palagay ko, ang layo naman. Ang layo naman ng gusto mo, Senator Gatchalian at Senator Risa, na ang majority of all ay 12. Abay, yun nga, kahit grade 2 marunong naman ng 50% of 24 is 12. So, plus 1, ang majority ay 13. So, ngayon, may problema sila, Attorney Neil. Kasi wala silang Senate President, di ba? Kung ang pro tempore mag-acting Senate President, ano ibig sabihin yan? Well, yung kailangan po talaga maintindihan dyan is under the Senate rules itself, kung hindi pa po na-elect validly yung replacement ng isang Senate President, the Senate President is still the continuing
in his capacity as Senate President. Teka mo. So, nasa rules Teka din po yan muna, actually ng Senator Senate. Gatchalian, hindi ka president. Sabi mo, acting president ka lang. In the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Mahirap po mag-acting, alam nyo. Ayaw ko yung mga acting na yan eh. Pero sige, pagbigyan na kita. Pro tempore ka lang, sabi mo rin. Oh. Ngayon, sino ang Senate President nyo? Diba? Kasi hindi naman papasok sa meeting nyo si Alan Peter. Dahil siyempre sabi ni Alan Peter, bogus kayo. Diba? Sinasabi nyo rin bogus si Alan Peter. Ba't hindi na lang kayo mag-elect ng Senate President nyo? Kasi nga, 13 kailangan nyo under the Constitution. Ano? Hindi naman na alam nyo. You may think we're stupid, but we're not that stupid. Di ba? Senator Gatchalian, naman. You're the plastic king. You're a businessman. You know how to count money. Oh, how come you don't know how to count what the number of majority of all senators means? Ngayon, ito, you have a problem because you also agree that that the Constitution says that Senate President has to be elected by a majority of all 24. Oh, kaya hindi kayo nag-elect. Pero ito sabi ko nga, Attorney Neil. Tingnan nyo kung gaano to ka-illogical tong grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros. Naniniwala din kayo na ang Konstitusyon nagsasabi na 13 dapat ang majority para mag-elect ng Senate President. Diba? Kaya hindi kayo nag-elect ng inyong Senate President eh. Diba? That's why hindi kayo nag-elect. Ayun. You mean to say, ang Senate President na kailangang i-elect by 13 votes ay pwedeng ma-dissolve by 12 votes? Oh. Nasaan ang logic dyan sa mathematics at Senator Gatchalian? Ang posisyon na pwede lamang i-elect by 13 votes, pwedeng ma-dissolve or vacant by 12 votes? Oh, Senator Gatchalian, Risa Ontiveros, Ping Lacson, and you, Erwin Tulfo, not only have to shape up your mathematics, you really have to check your logic. Because hindi naman ho kami maluloko eh. Kung hindi ang Senate President, sinong pipirma ng mga check-in nyo? Sabi ko, Neil. Kaya nag-offer na lang si Senate President Cayetano na mag-co-sign na lang kami. Tijan ni Gatchalian, paano yung mga sweldo? Ipapabalik yun ng COA kasi ako susulat ako sa COA. Hindi ba? Take note. I will write the Commission on Audit na abay bantayan ng resident auditor ito. Ha? Yung pagsusweldo dito. Kasi pag void ito, walang kapangyarihan si Senator Gatchalian, ay ipasuli sa empleyado ang kanilang sweldo. Yung bagong secretary, sergeant at arms, siyempre hindi nila isusuli. Kawawa naman sila. Dapat si Senator Gatchalian, who is a billionaire, he should be the one who should pay. Di ba? Oh. So, klaro, kung bakit 12 lang, sabi nila ay may may majority na sila. Pero, tanggap din nila na hindi sila maka-elect ng Senate President nila dahil kailangan nila 13. Dahil sa Constitution. If I may add, ma'am. Yeah. Actually, nasa internal rules ng Senate na pag-election ng Senate President, dapat majority of all members in yung quorum. Yun. May specific internal rule din for Yan, sa Senate. di ba? Pero ang sinasabi nga nila na hindi daw yan sinasabi ng Constitution. But the rulemaking power kasi of Senate emanates from the Constitution. Correct. So, teka muna. Senator Gatchalian et al. Supreme Court ba kayo? Na may rules na ng Senate nakalagay dyan, you must be voted by a majority of all. 13. Yung mga pro tempore mo, etc. Tapos ngayon sasabihin mo, kasi wala naman yan sa Constitution eh. So ibabaliwala na lang nila yung rules ng Senate. Yan. So tama ka, attorney. May rules sa Senate. Yes.
Yung best example nga dyan, ma'am, yung Bagilat case, doon nakikita kung gaano ka powerful din talaga yung internal rules of Congress na kailangan sundin ng members of Congress. Yun. Kasi imagine yung parliamentary practice for the longest time versus an internal rule yung nagbanggaan doon eh. Sabi ng Supreme Court, sundin yung internal rules. Yun. So dito, dapat sundin din nila yung internal rules. Kasi nga, yung foundation yan is the Constitution din. So yan po yung dapat matandaan at maintindihan po talaga. Tsaka kung sinasabi nyo na hindi dapat yan i-apply yung rules na yan dahil hindi naman yan ayon sa konstitusyon, eh, di ba all this time, senador kayo under those rules? That is correct. Tapos bigla na lang dahil gusto nyo mag-take over, eh, the rules does not apply. Ano ba talaga, kuya? Alam mo, Senator Gatchalian, wala na akong believe sa'yo. Kala ko pa naman, ang galing-galing mo sa numero, no? Bilyonaryo ka kaya. All of a sudden, that rule is not constitutional because it doesn't serve your purpose.